nga pala ang aking vlog nung nasa Casa Horus Katanawan kami. Ngayon ko lang siya na-post kasi sobrang busy ko nga pala. Basta sobrang busy yung pati sarili ko napabayaan ko na char. Ito nga pala ang aking kasama, ang anak ni Ma'am Venus. Si Ma'am Venus ang kanyang asawa at saka si Kuya Oliver, ang kanyang asawa na si Ate Chuck at ang mga anak nilang na bata. Ayun mga kangani, kung mapapansin nyo, syempre na medyo social tayo ngayon at ako ay nakasasakyan. Syempre may sasakyan ang nang-invite sa atin at ayun, nakarating na nga kami dito sa Centro Mall sa Katanawan, Quezon. Dadaan nga pala kami muna ng Pure Gold kasi nga wala kaming dalang baon. Bibili muna kami ng mga kakainin like kutsarya, etc. Ayun. Ayun nga, pumasok na ito si Ma'am Venus, no? Nagdala siya ng cart. Syempre, madami kaming bibilhin mga kangani. Ayun mga kangani, ito nga pala ang kanyang kambang, si Ate Jack. Kung mapansin nyo, buhok palang hawig na sila, diba? Ayun, baka malito kayo ha. At ito na nga ang aming binili na manok. Syempre, inuna namin ang manok. Tingnan nyo, yan pala ang una naming napili. Ay, meron pala yung kojik. Syempre, kailangan din yun. Ayun nga mga kangani, sabi ko ako naman ang magtulak sa card, no? Para na may pakinabang tayo, hindi lang puros libre ba, ganon ha, dapat pag yung mag-offer din na magtulak. Ayun mga kangani, ito ang aming mga nabili, sabi ko sa inyo mga chichirya lang aming bibilhin dito para naman pag nagutom kami sa resort ay may makakain kami yung mga biscuit para sa bata. At ito na nga, pumila na nga kami dito sa counter. Kung mapansin nyo, ang dami namin nabili kasama yung diaper na yung sa kakainan namin. Joke lang. Ayun mga kangani, nagpila muna kami dito sa cart and then pagkatapos, sumakay na ulit kami sa sa sasakyan. So, ayan ang kayang poging asawa ni Ma'am Venus. Siya na ang ating driver. Ayun, at sumakay na din itong mga batang ito, si Tariray. At ayun, fast forward, ito nga pala yung dun sa Katanawan sa San Juan ito. Tapos meron kayong makikita na signage. May nakalagay naman na Casa Horus bandang kaliwa mula dito sa San Narciso. Kasi para alam nyo kung if ever na pupunta kayo. Tapos pagpasok nyo doon, diretso lang kayo, may makikita kayong court. Sa court na yan, kumanan lang kayo at doon na ang daan papuntang Casa Horus. May makikita naman kayong mga signage yung mga kangani. So, madali nyo lang mahanap. Basta tandaan nyo lang yung court, yung mga signage, magbasa-basa lang din. And then, ayun nga, na-traffic pa kami dito. Okay, medyo mali yung pagpasok ng sasakyan. Ay, parang para tayong professional driver makakorek. So, ayun mga kangani, nagbiyahe na kami, no? At ito medyo malayo-layo pa siguro mga 5 minutes to 10 minutes lang naman. At ito nga, nakarating na kami dito. At ayun pa, alam nyo ba, kapag mga Holy Week, sobrang dami palang tao dito sa Casa Horus. As in, wala na kami halos maparkingan sa sobrang daming sasakyan kasi nga sobrang daming guests. Buti na lang, nakapag-reserve kami sa through online kasi kung nag-walk-in kami, panigurado baka maubusan kami ng mga like umbrella na pwedeng silungan, kahit yung mga ganon, mga cottage. So, pero kapag hindi naman mga holiday, ay pwede na kayo mag-walk-in kasi sobrang ganda talaga dito mga kangani. So, kung mapansin nyo, medyo matagal kami na-assist dito, no? Kasi, yun nga, chinek pa kung talaga bang may reservation kami. Siyempre, para sureness. Sarang. So, napakabait din ng mga dito, mga tour guide. Di ba may tour guide? So, ayun mga kangani, nag-park na kami dito sa May Mangga. Dito kami dinala ni Kuya, yung staff na yan. Shoutout sa'yo. Kasi sobrang ang daming sasakyan. Ito yung medyo malawak-lawak dito sa May Manggahan. Kaya dito kami dinala ni Kuya. Salamat Kuya, shoutout sa'yo. At ayun nga, bumaba na ang mga feeling artista dito sa Casa Horus. At ito na, nauna na si Ate Jack. Ay, ako pa lang nauna kasi nagbibideo ako. Tapos, bumaba na sila ng lahat. At ayun, inisa-isa na nila ang mga kagamitan. Kung paano nila bibit-bitin. Siyempre, ito si Ma'am Venus. Nanay-nanay ang dating niya dyan. Kasi dinala niya na ang gamit ng kanyang anak sa panligo, ang mga chichoya at chinelas. At ito naman sa Ate Jack ay bit-bit ang kanyang anak na natulog si Abyang. Kaya naman sila ay busy na sa pagbubuhat dyan. Ayan, di ba? Sobrang lakas niya ni Ma'am Venus. At talaga namang nakayanan niya yung isang karton na kabigat-bigat noon.
Tapos ako, tamang video lang din eh. Kaya yon. Sa sobrang abala nga mga kangani kakaabyad ng mga gamit, itong batang ito ay kung saan na napadpad, di ba? Kaya tinawag na nila Ma'am Venus at ayan, pinakyutan lang kami kaya nawala agad ang inis. Siyempre cute ay. Ayun, ito yung mga tatay-tatay tagabuhat at itong mga nanay-nanay naman ay alam nyo na pag mga babae sila yung mga ka-transaction yan. Ito na magbabayad na kami ng entrance fee. Ang entrance fee ay 200 pesos lang naman. May mga ganito nga sila mga kangani para if ever na may gusto kayong pasalubungan mula dito sa Casahoros ay makabili kayo. Pero hindi ko na tinanong kung magkano. Syempre hindi kasi ako bibili. Tamang hintayin nga lang ako dito sa upuan sa aking mga kasama kasi nagbabayad sila ng aming entrance fee. Pagkatapos nga mga kangani, pumunta na kami sa aming area. Ang kinuha lang namin dito na ano ay yung umbrella kasi madami namang cottage. Hindi ko alam kung magkano kasi hindi nga rin ako nagtatanong. Ang umbrella ay 500 lang. Pero masulit kasi sa malapit sa sa umbrella ay may malalaking puno na pwede nyong silungan. Ito yung kagandahan sa Casahoros kasi maraming mga puno-puno. So hindi siya ganun kainit. Ayan, 'di ba? Sobrang ganda talaga dito. Ang ganda dito mag-pin-up kasi dahil dun sa mga puno, parang maganda siya sa backdrop, 'di ba? Dahil nga nagutom kami, nagluto na sila Kuya Choi, kaya pinuntahan ko na muna para mausisa ko din kung ano yung niluluto nila kasi alam niyo na sobrang patay gutom tayo. Joke lang. Ito nga pala ang niluto nila, hotdog para sa mga bata-bata. Para if ever na magutom sila ay may makain agad sila. Kasi kaming mga matatanda naman ay carry pa ang aming gutom. So ito si Kuya Oliver, ang niluluto niya ay itong isdang tulingan ba do? Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Basta yan, nag-ihaw lang kami dito. At ang pagkakaalam ko din, free lang din ditong gumamit ng mga lutuan kung hindi ako nagkakamali ha. Pero kung pumunta kayo, mas better na magtanong kayo sa mga information. Ayun, dahil nga maluluto na itong hotdog, kinain na nitong batang cute. Ayun, sobrang saya niya kasi paborito niya yata itong hotdog o dahil nasihan siyang nakakain na siya dahil sobrang gutom na nga kami kasi anong oras na rin kaming nakarating dito sa Casahoros. At ayun nga, binalik-balikan ko talaga ang pagtingin kong luto ng aming pagkain kasi ako nagugutom na talaga ako sa mga oras na ito. Tininan ko kung ano pa bang niluluto nila kasi parang hindi na natin kaya tinawanan tayo ni Kuya Oliver kasi piling ko masarap yung niluluto niya. So tingnan nga natin kung ano ang niluluto nila. Ito meron ditong adobong manok ba to? Teka, buksan ko. Ayan, adobong manok nga mga kangani. Mukhang sa pagkulo pa lang ay sobrang sarap na. At ito, gumawa na rin ng asawsawan sila kasi para yan sa sa inihaw para mas masarap. Ayan nga, tinikman na ni Kuya Oliver ang adobong manok kung masarap ba pero parang hindi siya na-satisfy kaya pinatikim niya din sa akin yan. Kasi feeling niya, chef tayo there. Char lang. So, tinikman ko nga mga kangani, titingnan ko kung pasok ba sa ating panlasa. Kasi baka hindi natin magustuhan So, tinikman ko lang siya tapos sabi ko, ay masarap naman. Masarap ba o dahil gutom na lang ako talaga nito. So, ayun mga kangani, malapit na palang maluto ang ulam namin dito. Kaya ayun, sinabihan ko na sila Ma'am Venus na konting tiis na lang sa kanilang hinagpis sa kagutom. Kaya malapit na kaming makakain. Kaya si Ma'am Venus dyan ay nag-prepare na for lunch. Ano lunch? Alam niyo, lunch na may kasamang breakfast, ganon. Ito na nga mga kangani, after how many years, nakakain din kami, no? Kay, grabe na talaga, parang hindi ko na talaga kaya, parang feeling ko mamatay na ako. Taka-OA. Pagkatapos na namin kumain mga kangani, syempre alam niyo na kasunod, syempre maligo naman talaga. Pero ako, hindi ako naligo kasi alam niyo na baka mamula ang tubig. Ha? Hirap naman itong meron tayong red kasi umulan tubig, hindi pa makaligo. Kaya ini-enjoy ko na lang muna ang mga dito, mga tanawin, sobrang ganda. Itong ginagawa ko, tingin-tingin lang, ganyan. Grabe, para na rin naman ako naligo sa sobrang ganda ng mga views dito sa karagatan. Meron silang infinity pool, isa yun sa maganda, pero sobrang init dun. Kaya umalis ako at sobrang daming tao, hindi na kasya. At nung kagabihan mga kangani, maganda pa din talaga siya. Kaya maganda din talagang mag-overtime dito sa Casahoros kapag willing na willing kayong magdamag dito ay okay, sulit na sulit ang inyong bayad kasi basta sobrang ganda, hindi ko ma-explain. Para sa akin, itong resort na to ang
number one sa lahat ng mga napuntahan kong resort. For me lang ha, kasi gawa din nung infinity pool nila. Kaya ayun, ano lang ako dyan, nagpaganda-ganda ng konti kasi malapit ng pero hindi naman maganda. Malapit na kaming umuwi. At yun nga, umuwi na nga kami pagkatapos mga kangani. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Bye-bye.